Hindi ko masyadong napapanood yung mga videos mo, so wala ko masyadong alam kung paano yung mga atake mo. But ang alam ko lang is lagi kang sumisigaw, and most na mga sinasabi mo, I'm saying most, not saying all, is nonsense. Nonsense? Para kanino? Ha? Nonsense? Sabi nino. Ako? Nonsense daw? Sabi nino. Mo? Bakit ikaw ba yung Haring Solomon ng present day? Ikaw yung nagsasabi? Ikaw yung nagdidesisyon ng mga dapat at hindi dapat? Ng mga nonsense at ng may mga sense? Ha? Pagpalagay natin na hindi mo arok yung pinagsasasabi ko. Okay? Nonsense ka mo ko para sa'yo. Walang problema doon. Okay? Walang problema doon. Kasi sa 8 bilyon na tao dito sa mundo, hindi ko ina-expect na magagets ako ng lahat. Okay? At yung mga kagaya mo na nagsasabi na nonsense ako, may mahalagang part kayo sa sistema ko. Okay? Kasi kayo yung nagbabalanse. Para sa iba, sobrang simple at direct to the point ng mga pinagsasasabi ko. Tapos may mga napupulot silang something. 'Di ba? May mga learning silang na-acquire. Ikaw, kayo, na mga nagsasabing nonsense ako, kayo yung nagbabalanse. 'Di ba? Kayong mga nagdi-disagree sa akin. Kasi paano pag lahat nag-agree sa akin? 'Di ba? Walang kumontra sa akin, lahat agree sa akin. Puta, baka maging leader ako ng United Nations noon. 'Di ba? Tuloy. 'Di ba? Aminin natin yan. So let's go back to the video. You asked me, ang sabi mo doon, kung hindi papatunayan ng mga babae na kaya nilang asikasuhin, alagaan, or i-prove yung sarili nila na wife material sila, anong reason ng mga lalaki kung bakit dapat silang pakasalan? Talaga naman anong reason? 'Di ba? Inaawat mo yung mga kababaihan na asikasuhin nila yung partner nilang lalaki. Okay? I stand with my point. Okay? Na paano nga asawahin yung lalaki, yung babae, kung habang magnobyo at nobya pa lang sila, hindi na makikitaan ng lalaki yung babae ng pagkamarunong sa buhay. Yang pag-asikaso consist of pagluluto, pagiging maayos at malinis sa bahay, etc. etc. Actually, hindi naman siya gender roles. Okay? Hindi naman siya gender roles. Basic life skills yun. Fundamentals ng buhay yun. Na kahit mga lalaki, dapat kaya yun. Diba? Na dapat kahit mga lalaki, alam yun. Basic life skills yun. Ngayon, kung yung mga lalaki ang provider, okay? Knowing na bilang mga lalaki na provider, kaya din nila at alam din nila kung paano yung basic life skills. Diba? Alam din nila i-execute yung basic life skills, okay? Tapos yung mga babae, inaawat mo to do basic life skills. Sa tingin mo yung babae, papakasalan ng lalaki yon? Parang ang nagpakasal sa adbot nun. Kung magpapakasal kami sa babae na nakinig sa'yo na ayaw magkikilos, anong silbi, anong benefit? Matres? Nakakapagdalang tao? Paano pag baog yung babae? Paano? Paano pag ayaw mag-anak ng lalaki? Paano? Anong silbi? Anong pakinabang? Diba? Wala. Eh di dapat puno na lang ng mangga yung pinakasalan. At least yun, nagbubunga pag March. Tuloy! Diba? It's not verbatim, hindi yung ganun yung actual na pagkakasabi mo, but based on my understanding, that's the gist of it. Kung hindi nakikita ng lalaki yung value ng isang babae without the girl proving her worth to that man, there's really no sense about it. Diba? Bakit kailangan pang patunayan ng babae yung value nila, yung halaga nila sa isang lalaki kung inherently they are valuable? Yung inherited value ng tao, okay? Yung inherited value ng tao, nag-a-apply lang yun. Applicable lang yun sa mga malalaking tao. Diba? Like for example, si Pacquiao. Si Pacquiao, very valuable na tao yon dito sa society. Therefore, yung mga magiging anak ni Pacquiao, di ba? May inherit nun yung pagiging valuable ni Pacquiao. Di ba? Yung mga anak niya, kahit walang gawin yon, by simply existing, valuable na agad yon. Kasi ayun, na-inherit nila yung pagiging valuable ni Pacquiao. Di ba? Nagets mo ba?
Ayun yung inherited value ng tao na sinasabi mo. Ayun yung example. Okay? Sa malalaking tao lang applicable yun. Okay? Pero sa atin, di ba? Damay na kita. I assume na hindi ka mayaman at kagaya kita na mahirap ka din. Di ba? Dalawa lang yan, mahirap at mayaman. Yung nagsasabing sakto lang daw sila, in denial yun. Okay? Ngayon, sa atin, sa mga mahihirap. Okay? Sa mundo nating mahihirap. Sa tunay na buhay. Okay? There is no such thing as inherited value ng tao sa ating mahihirap. Okay? Tayong mahihirap para tayong nasa isang malaking it's showtime. Na lahat tayo performer. Na kailangan nating mag-champion para tayo magkaroon ng value dito sa society. Ikaw bilang gay, ine-empower mo yung mga babae by telling them na girls, hindi nyo kailangan mag-perform, valuable na kayo. No! Kung isa kang babae na hindi ka naman galing sa bilyonaryo at malaking clan or bloodline para ka magkaroon ng value dito sa society, dapat there is something sa'yo. Or you have to perform. Diba? You have to prove your worth para makasampa ka dun sa bangka na gusto mong sakyan. Like for example, dun sa amin, si Ate Raquel, walang bachelor's degree yun ha, si Ate Raquel. Okay? Pero inasawa yun ng AFAM. Si Ate Raquel na walang bachelor's degree. Wala siyang say sa ibang aspeto ng buhay. Pero dahil si Ate Raquel magaling magmasahe, inasawa siya nung big time na AFAM. Inasawa si Ate Raquel kasi sinasarapan niya magmasahe. Nagets mo? There is something. Okay? Si Ate Raquel yung magaling magmasahe. Diba? There is something kay Ate Raquel. Diba? You have to perform. Diba? You have to... Kailangan mong i-showcase kung sino ka. Kung hindi ka naman galing sa kilala at big time na pamilya. Kasi sino ka? Diba? Paano naming malalaman na magaling ka palang dancer kung hindi mo papakita sa aming sumasayaw ka? You have to perform. Diba? Ganun yun. Nagagets mo ba yung logic ko? Okay, sana nagagets mo, okay? Tuloy! Inherently. 'Di ba? As a woman, sila lang ang may kakayanang mag-give birth. Paano nga pag baog yung babae? Paano pag baog yung babae? Paano pag ayaw mag-anak ng lalaki? Eh di hindi na siya valuable sa'yo. Sprinkle, sprinkle. Balik tayo kay Ate Raquel. Si Ate Raquel, kahit hindi mag-anak yun, kahit hindi siya magdalang tao, masayang masaya sa kanya yung AFAM. Diba? Kasi nga, there is something kay Ate Raquel. Nag-perform siya, ginalingan niyang magmasahe. Diba? Kaya siya bina-value nung AFAM. Diba? Nagkaroon siya ng value. Kasi sinokase niya yung kung sino siya. Nag-perform siya, kumilos siya. Para ma-prove niya na valuable siya. Kahit wala siya dun sa AFAM, mag-apply siya sa Nuwat Time, masahista, sasahuran siya, may value siya. Kasi sinokase niya yung kung sino siya. Magaling siyang masahista. You have to perform. Diba? You have to showcase kung anong meron ka, kung sino ka, kung anong kaya mo. Ngayon, kung inaawat mo yung mga babae to perform and to do such basic life skills, paano siyang aasawahin at papakasalan ng partner niya? Kung di siya magkikikilos. Ano siya, nakatanghod lang siya doon? Ha? Set! Tuloy! Tuloy natin. Ako, may nababadrip lang ako kasi ang basic nito eh. Hindi to kailangan pagtalunan. Di ba? Para tuloy din akong tanga kasi nakikipagtalo ako sa ganitong klase. Tuloy. That particular thing itself is very difficult. 'Di ba? Pag nabuntis yung babae na yan, 9 months, may mararamdaman ba yung lalaki dyan sa mga paghihirap niya? Wala. Anong wala? Sagad na stress level yung na-experience nung tatay dahil sa mood swings nung buntis. Di ka aware. Hindi ka aware, no? Kasi bilang lalaki, sa mga pagkakataon na may challenges na kinakaharap yung relasyon or yung pamilya, like for example, yung pagdadalang tao, yung pagdadagdag ng miyembro sa pamilya, challenges yan na kinakaharap ng pamilya, yung lalaki hindi siya pwedeng makitaan ng panghihina, kaya talagang poker face lang siya. Kasi pag siya mismo, di ba, nahaligi ng tahanan, nakitaan na nangihina siya, makakahawa siya. Siya yung haligi eh. Makikita manghina siya. Diba? Makakahawa siya. Diba? Yung ma-maintain mo na okay ka sa panlabas pero deep inside may nilalaban ka, may nilalabanan kang something. Diba? Mahirap yun. Diba?
Kaya anong akala mo wala? Kaya akala mo wala. Kasi yung mga lalaki sinasarili nila. Kaya akala mo wala. Pero meron! 'Di ba? Sa mag-asawa. Pag nabuntis yung babae, yung mood swings nung babae na buntis, sinong mag-handle? Ikaw ba na bakla? Hindi naman, 'di ba? Kaming mga tatay yon. Kaya anong sinasabi mong wala? Yung expenses na dodoble or titriple para mairaos ng safe at maayos yung pagbubuntis. Sinong kakayod para mapunan yun? Ikaw ba na bakla? Di naman, di ba? Kaming mga tatay yon. Kaya anong sinasabi mong wala? Dinidikdik mo yung 9 months na pagbubuntis. Na oo at legit na hindi naman namin sinasabing hindi mahirap. Pero i-compare yung lifetime na child support. Tapos sino ka para sabihing wala kaming damang hirap sa pagbubuntis at pag-aanak? Ba't ka ba kasi nanggugulo ka eh? Ha? Sunod. Next natin, next. Tuloy.